Isang mainit na balita ang yumanig sa showbiz world kamakailan nang maglabas ng arrest warrant ang Branch 73 ng Quezon City Regional Trial Court laban sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, kasama ang kanyang mga kasamahan sa programang Showbiz Now na sina Romel Villamor at Wendell Alvarez. Kaugnay ito sa kasong libelo na inihain ng aktres na si Bea Alonzo noong nakaraang taon. Ayon sa court order na pirmado ni Presiding Judge Cherry Chiara Hernando, may sapat na basehan upang ituloy ang paglilitis sa mga nabanggit na personalidad. Dahil dito, itinakda ng korte ang halaga ng piyansa sa 48,000 bawat isa. Sa gitna ng pagkabigla ng publiko, agad namang kumilos ang media upang makuha ang panig ng mga sangkot. Si Roldan Castro, entertainment editor ng Abante Tonight, ay agad humingi ng reaksyon mula kay Christy Fermin ukol sa inilabas na arrest warrant. Kalma at tila tanggap ni Christy ang mga pangyayari. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang haharapin niya ang kaso at ipaglalaban ang kanyang karapatan sa korte. Anak, ganun talaga. Ay lalaban natin ito. Ani Christy, nakilala sa kanyang diretsahang pananalita at pagiging matatag sa gitna ng kontrobersya. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pagkagulat sina Romel Villamor at Wendell Alvarez sa paglabas ng warrant. Ayon kay Romel, ngayon lang din nila nalaman ang tungkol sa warrant at hindi pa sila nakakapagpiyansa. Di pa friend, ngayon lang din namin nalaman. Kaloka tagal na pala, aniya sa isang mensahe. Dagdag pa ni Wendell, gulat nga kami biglang lumabas. Bukas ng umaga magbibail. Ipinahihiwatig nito na bukas nila balak tumungo sa korte upang maisaayos ang kanilang piyansa at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang pinagmulan ng kontrobersya ay ang umano'y mapanirang pahayag na lumabas sa kanilang online show na Showbiz Now na kung saan nadawit si Bea Alonzo. Ayon sa reklamo ng aktres, nasira ang kanyang reputasyon sa publiko dahil sa mga sinabi umano ng tatlo sa kanilang programa. Bagamat hindi inilabas sa media ang eksaktong nilalaman ng mga sinasabing mapanirang komento, malinaw na umabot na sa korte ang usapin, indikasyon na seryoso ang kampo ni Bea sa kanyang reklamo. Habang isinasapinal pa ng mga akusado ang kanilang legal na hakbang, hati naman ang opinyon ng netizens sa social media. May ilan na nagpapahayag ng suporta kay Bea at sinasabing tama lang na managot ang mga taong gumagamit ng plataporma para sa paninirang puri. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta naman sina Christy, Romel at Wendell na nagsasabing bahagi lang daw ito ng trabaho sa entertainment industry at maaaring na misinterpret lang ang kanilang mga salita. Sa ngayon, wala pang detalyadong tugon mula sa kampo ni Bea Alonzo ukol sa pag-usad ng kaso, ngunit inaasahan ng publiko na mas marami pang impormasyon ang ilalabas habang papalapit na ang hearing ng kaso. Isang bagay ang malinaw, sa panahon ngayon kung saan malakas ang boses ng mga tao sa social media at online platforms, mas lumalaki rin ang responsibilidad ng mga personalidad, lalo na kung sila ay nasa publiko, sa kanilang mga binibitawang salita. Ang kasong ito ay patunay na ang malayang pamamahayag ay may hangganan din kapag may nasasagasaan itong dignidad ng iba. Ano ang sa inyo sa balitang ito?